Ang bagong James Santos' Channel. Bagong tema, bagong boses, may komentaryo. Ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Ang mapapanood ninyo ay ang Itanong Mo Kay Soriano, Biblia ang sasagot. Patutugtugin natin ng buo ang mga tanong at sagot nang hindi mawala ang konteksto. At ginagawa natin ito sa pamamagitan ng fair use at bibigyan natin ng komento pagkatapos ng video. Kung aanyaya po ako sa aking mga kakilala o aking mga kamag-anak na umalib dito sa Iglesia ng Diyos, ano po ba ang mahusay na pananalita na sasabihin ko sa kanila? Hindi po dapat yung mahusay na pananalita, kapatid. Ang paraan para makahikaya tayo, halimbawa, kaanib kayo. Ang isang paraan na pang mahikayat yung kapwa, yung nasa Filipos po, Kapitulo 1, ganito ang ating mababasa sa versikulo 15. Ito po ang sinasabi dito po sa Filipos 2:15 po. 2:15. Upang kayo'y maging walang sala at walang malay, mga anak ng Diyos na walang bungi sa gitna ng isang lahing liko at masama. Nasa gitna nila'y lumiliwanag kayong tulad sa mga ilaw sa sanglibutan, na nagpapahayag ng salita ng kabuhayan, upang maipagkapuri ako sa kaarawan ni Kristo. Ayun, ang pagpapahayag, yung salita ng kabuhayan. Ang sabi, holding forth the word of life. Yun, ang pagpapahayag, yung salita ng kabuhayan, yung ating kabuhayan, the way we live, yun ang nagpapahayag, yun ang nag-o-open ng kaisipan ng tao, nagpapakita ng halimbawa sa mga tao para sila mahikayat natin, hindi sa pamamagitan ng salita lang, kundi yung salita ng kabuhayan, yung ating kabuhayan ng magsasalita, the way we live will speak for us what kind of a people we are. Yun po yun. Hindi po tayo salita lang ng salita, kundi kalinsabay nung salita ng Diyos, meron tayong ipinakikitang salita naman ng kabuhayan, the word of life. Yung salita ng buhay na nagsasalita ang ating pamumuhay kung ano ba tayong tao. Halimbawa, sabi ng mga tao, ba't yan sa inyong samahan? Hindi kayo nag-iinom ng alak. Bakit yan hindi kayo nagsusugal? Ba't hindi kayo... Yan ang mga tanong ng mga tao. Bakit kayo ganyan? Ba't kayo ganito? Yun nga ang nagsasalita nakikita nila. Pakinggan nyo sa 2 Korinto 3. Ganito ating mababasa sa versikulo 3. Ito po ang sinasabi sa 3:3, 2 Korinto, yamang nahahayag na kayo'y sulat ni Kristo, na pinangasiwaan namin, hindi isinulat ng tinta, kundi ng Espiritu ng Diyos na buhay, hindi sa mga tapyas ng bato, kundi sa mga tapyas ng pusong laman. Sa 2. Kayo ay ang aming sulat na nasusulat sa aming mga puso, nakikilala at nababasa ng lahat ng mga tao. Yung Kristiyano, kasulatan yan na ang isinulat sa kanila, yung salita ng Diyos, spiritually, nababasa sila ng tao. The way they live, the way they treat people, nababasa yun. Kaya nga sinasabi kong palagi, pag nakakita kayo ng iglesia, pumapatay ng tao, huwag na kayo maniwala ron, hindi totoong iglesia yun, kapatid. Mga iglesyang pumapatay ng kapwa, may mga terorista, mayroong mga ministro na mamaril, natanong lang namamaril, ha? Huwag ka nang maniwalang sa Diyos yun, kapatid.
sasayang lang ang oras mo para isama mo pa yun sa iyong pakikinggan dahil dapat magsalita yung kabuhayan eh. Maipakita yun. Yun mismo ang magiging dahilan para ikaw ay makahikayat ng tao sa paglilingkod sa Diyos. Gaya nung sinasabi sa ikalawang Pedro 2 o sa unang Pedro 2. Ito po ang sinasabi sa 2 ng unang Pedro sa 12, na kayo'y magkaroon ng timtimang ugali sa gitna ng mga hentil, upang sa mga bagay na ipinagsasalita nila laban sa inyong tulad sa nagsisigawan ng masama, dahil sa inyong mabubuting gawa na kanilang nakikita, ay purihin nila ang Diyos sa araw ng pagdalaw. Ayun. Sabi, maliwanag yan, kapatid, ano? That whereas they speak against you as evildoers, they may by your good works, which they shall behold, glorify God in the day of visitation. Therefore, it is by our good works that people will glorify God. Yon. Hindi maaalis siyempre yung mga sasabihing masama laban sa atin. Pero yung sabi nila, sabi lang yun eh. Ang makikita naman ng tao, yung gawa. Tingnan niyo, kahit na ganon sira at amount ng demolition effort, ang sabihin ng mga tao laban sa akin na ang mga miyembro raw dito, kinukurakot ko raw, etc. Tanungin mo yung mga miyembro rito, hindi ganon ang alam eh. Nakikita kasi nila eh. Yung Brother Joseph, yung sinasabi ko kanina, no, nabalita ako. Sa tambak. Yun daw tambak eh. Tapos ang tinatambakan daw, lupa ko. Hindi naman daw sa mga member. Lupa raw ng kamag-anak ko. Sabi ko, mga gago talaga to. Dahil, lupa ko nga yun eh. Talagang lupa ko yun. Tingnan Diyos, nasa pangalan ko yun eh. Opo. Ako ang bumili nun eh. Oho. Pero, kung wala namang magagamit sa samahan, binigay ko sa samahan. Hindi lang nila kasi alam yung ginawa ng tatay mo, Brother Joseph. Waiver po yata ang tawag dun eh. Oo, na yung aking mga pag-aaring nasa pangalan ko, sa pagkaloloobin at ako yung mawawala na sa Pilipinas. Ano na eh. Sa iglesia. Sa iglesia yun. Yan ang hindi alam ng mga maninirang pure, mga walang hiya. Maraming salamat po. Salamat po, kapatid. Magandang gabi, kapatid na Brother Eli. Magandang gabi po. Meron naman ako tatanong. Kasi Sige po. Ako yung Iglesia ni Cristo. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, yung bang inyong Biblia at saka Biblia namin, iisa ang ginagamit ninyo? Hindi po. Sa amin, ang ginagamit namin yung mga matatandang salin, yung mga kagaya ng Grego, yung original na lingwahe, yung Hebreo. Doon po kami nagbabatay pagka mayroong diferensya yung salin sa Tagalog. Sa Iglesia ni Manalo, kahit sa anong Biblia, pumupunta yan. Kahit yung pinakabagong Biblia, kumbaga yung bagong panganak, ginagamit na batayan yan. Marami ho kasing Biblia ngayon. Daan-daan na po ang salin ng Biblia sa mundo. Alam nyo, kung talagang ang hanap po natin ay katotohanan, pupunta ka dun sa mga nauna siyempre dahil dun ang galing yung mga unang salin, di ba? Ang ginagawa po ng Iglesia ni Cristo, pagka po gusto nilang gamitin, yung kahit na yung pinakabatang salin, kahit yung ligaw na salin, kahit nga yung salin ni Juan Trinidad na sinasabi nilang nilikot daw at binawasan at dinagdagan, ginagawa nilang batayan sa kanilang mga pagtuturo. Yun po ang pagkakaligaw ng ministro ninyo, kapatid. Pero kami, ang ginagamit namin, pagka mayroong halimbawa kaming duda sa nakasulat sa Tagalog, pupunta kami doon sa Griego o kaya sa Hebreo dahil doon ho nang galing yung Tagalog kapatid. Ganun po ang pagtuntun sa katotohanan. Meron pong ano yan meron pong trail yan, kapatid. Meron kumbaga na landas na patutunguhan mo para makita mo kung saan nag-umpisa yung ganong pangyayari o mga salita. Yan po ang nakasulat sa Biblia, kapatid. Meron pa rin sa kapatid na Eli. Sige po. Kasi meron akong isang pulyeto sa basura. Ngayon, meron ako nabasa doon na kung ang Iglesia daw ni Cristo ay natalikod noong unang siglo, bakit itong hanggang ngayon, meron pa rin Iglesia ni Cristo na nakatalatag dito sa Pilipinas, dito sa mundo?
Unang-una, hindi po totoo yung aral na yun na ang iglesia natalikod. Kasi yun Yun po yung aral ni Manalo. Imbento po ni Mr. Manalo yun. Wala ho sa Biblia yun na ang iglesia natalikod. Paano matatalikod yung iglesia? Nung itayo, ginarantiya ni Kristo na sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko aking iglesia at ang mga pintuan ng Hades ay hindi mananaig laban sa kanya. The gates of hell shall not prevail against her or against it. Upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. How can that happen? Paano po mangyayari na yung iglesia ay masisira at matatalikod samantalang may pangako nung itayo na hindi ito pananaigan ng pintuan ng impyerno o ng Hades, kapatid. Therefore, itong iglesyang ito'y matibay, hindi kaya itong igiba ng kahit na anong puwersa ng kasamaan. Ngayon, naimbento ni Manalo, itatalikod daw, pagkatapos italikod, ano yan, itatayo niya uli sa Pilipinas. Magkakaroon siya ng papel, kasi kung hindi matatalikod, wala siyang papel Papel diliha labas niya, di ba? Kaya yun po ang kanyang imbensyon. Pero sa talagang pangyayari po, sa tunay na kahulugan, meron pong tumalikod. Pero hindi yung iglesia ang natalikod. May tumalikod sa iglesia. Pakinggan nyo sa sa unang Timoteo 4, versikulo 1, patuloy hanggang 3. Ganito po ang sinasabi. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, Ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya. Nyo, sa hulihan ng mga apostol, pagkatapos ng panahon nila, yung iba magsisitalikod sa pananampalataya, yung iba, hindi ho yung iglesia. Yung ibang nasa iglesia, tatalikod sa pananampalataya. Bakit tatalikod? Tuloy po natin ang basa. At mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan na hinirohan ang kanilang sariling budhi ng waring bakal na nagbabaga. Yan po ang mangyayari. May mga magpapaimbabaw, mayroong mga magsasalita ng kasinungalingan, yung iba mahihikayat nila, tatalikod yung iba. Pero yung iglesia, hindi po maitatalikod yun, kapatid. Ganyan po yan. Ano ang kalagayan talaga ni Kristo? Siya ba'y tao o siya Diyos? Wala pong tao na nauna sa mundo, kapatid. Ang tao kinuha sa alabok ng lupa. Di nyo pa ba alam yun? Di ho ba? Ang Diyos nilalang niya ang tao sa alabok ng lupa. Hindi ho ba? Si Kristo'y wala pang alabok nandoon na. Paano naging tao yon? Pakinggan nyo, sabi niya wala pa raw alabok, nandoon na yung karunungan. Pakinggan nyo sa Kawikaan 8. 8 at ang talata po ay 22. Inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad. The Lord possessed me in the beginning of His ways. Bago pinasimulan ang kanyang mga gawa ng una. Before His works of old. Ako'y nalagay mula noong araw. I was set up from everlasting. Mula nang walang pasimula. Or ever the earth was. Bago nalikha ang lupa. O tanyo, before the mountains were settled, before the hills were brought forth, bago nalikha ang lupa, ako'y nailagay. Ang sabi, di wala pang lupa. Nandun na siya. Paano naman mangyayaring tao yan wala pang lupang pagkukunan nandun na. Nauna pa nga siya sa mundo Paano naman yung sasabihin yan tao? Malaking katangahan lang sabihin tao yan, kapatid. Salamat, kapatid na Eli. Salamat po. Baguhin nyo na ang paniniwala nyo. Hindi kayo maliligtas dyan. Magandang gabi po, Brother Eli. Magandang gabi po. Tatanong ko lang po itong, di ba po yung ang kalagayan po ng Ama, Anak, Espiritu Santo, sunod-sunod po yan, mas pinakadakila po yung Ama. Ang pinakahuli po yung Espiritu Santo. Nagtataka lang po ako dito sa Mateo po, Mateo 12:32. Pwede pong pakibasa. Yung magkasala laban sa Espiritu Santo,
walang patawad. Ayun. Kasi yung pagkakasala laban sa Espiritu Santo, paglaban sa aral yun eh. Pagsasalita ng laban sa aral. Yun namang sinasabi niyang magsalita ng isang salitang laban sa anak ng tao, yung pagkatao ni Kristo, kagaya ng ginagawa ng mga Hudyo, nilalait siya. Di ba? Napapatawad yun eh. Pati nga yung pumatay kay Kristong iba, napatawad ng Diyos yun eh. Nasa 2:36 yun hanggang 39 ng gawa. Na napatawad yung mismong pumatay sa kanyang katawan. Pero yung nagsalita ng laban sa Espiritu Santo, yung lumaban sa aral, hindi pinapatawad yun. Kasi ang Espiritu Santo, yan siya ang nagbigay ng aral eh. Kaya pag nilabanan mo yung aral na bigay ng Espiritu Santo, hindi ka patatawarin ng Ama. Ang Ama pa rin ang magpapatawad, kapatid. At ang hindi magpapatawad. Mataas pa rin ang Ama. Yung po sa Jeremiah 22:22. Pwede pong pakibasa. Pakibasa ang Jeremias 22:22. Pakilagay Ito po. sa screen. Ito po ang sinasabi sa 22:22 ng Propeta Jeremias. Ito po nakasulat, lahat mong pastor ay pakakanin ng hangin at ang mga mangingibig sa iyo ay mapapasok sa pagkabihag. Kung magkagayon, ikaw ay mapapahiya at malilito dahil sa lahat mong kasamaan. Anong tanong mo, kapatid? Yung tungkol sa ano po bang ibig sabihin ng papakainin ng hangin ng lahat ng pastor? Alam mo, sa Greek at saka sa Hebrew, iba ang pagkakasulat dyan eh. Kapatid, pakilagay nga dyan sa English yung 22:22. Pakibasa, Brother Joseph. It reads, the wind shall eat up all thy pastors, and thy lovers shall go into captivity. Surely then shalt thou be ashamed. Ayun. Ang nakalagay dyan, kung isasalin mo sa Tagalog dyan sa English, ang hangin, ang kakain dun sa pastor, di ba? Opo. Paano sa Tagalog? Bilagay mo nga uli sa Tagalog. Lahat mong pastor ay pakakanin ng hangin. Pakakanin ng hangin. Alam mo ang pagkakaiba, Brother Joseph? Paano po? Wala ba kayo diyang yung Hebrew? Wala kayo dyan? Wala May po papakita tayo sa dito. screen. Sa Hebrew kasi, all your shepherds will rule the wind. Ang iyong mga pastor ang mamamahala o mananaig sa hangin. Ganon. Ang tanong mo diyan, kapatid? Yung papakainin po ng hangin ng lahat ng pastor, yung ibig sabihin ng papakainin, ang ibig sabihin diyan, kung sa Tagalog natin kukunin, ang kakainin ng hangin. Diba? Ang kakainin ng pastor, hangin. Siguro, magkakaroon ng kabag diyang mga yan. Diba? Hindi ganon, kapatid, kasi merong konting discrepancy sa pagkakasalin sa Tagalog. Biya mo, papalagay natin yun sa Hebrew, at para ipakita ko sa tao, saan natin ipaliwanag yan. ano po kaya yung hangin doon? Maraming pwedeng kahulugan ng hangin, Ang isang kahulugan ng hangin, aral, Pakinggan mo sa Efeso 4. 4 at ang talata po'y 14 ng Efeso. Upang tayo'y huwag nang maging mga bata pa, na napapahapay dito't doon, at dinadala sa magkabi-kabila ng lahat na hangin ng aral. Ayun, yung hangin, isang simboliko ng aral yan, kapatid. Ngayon, yung hangin din, pwede ring simboliko yan ng kapahamakan, kapatid. Gaya nung sinasabi sa Apokalipsis, merong 4 na hangin doon, na symbolic of 4 destructive forces. Sa Apocalypse chapter 7 verses 1 to 3. Kaya maraming kahulugan ng hangin sa Biblia. Ngayon, that specific na talatang binigay mo, intayin lang natin yung mailagay yung Hebrew dyan sa screen para makuha ng ating ibang tagapakinig, kapatid.
tungkol po sa mangkukulam. Opo. Di ba po, ipinahintulot po ba ni Lord na may mga doktor na gumagamot sa mga iba't ibang sakit ng tao? Di ba yung mangkukulam, sinisira nila yung katawan ng tao sa pamamagitan po ng iba't ibang ritual? Pinahintulot din po ba ng Diyos na meron din silang, tao din nakatapat na gumagamot doon din sa sakit na yung taong kinulam? Ano po yun? Kung yung nakukulam isang tao na hindi naman sa Diyos, pwede siyang lumapit doon sa kumukontra ron. Pero pag ikaw po sa Panginoon Diyos, may tiwala ka sa Diyos, nagsumasampalataya ka, hindi ka po maaaring pakialaman ng mangkukulam. Pakinggan nyo sa unang Juan 5:18. Ito po ang ating mababasa sa talata 5:18 po ng unang Juan. Tatapwat, ang ipinanganak ng Diyos ay nag-iingat sa kanyang sarili at hindi siya ginagalaw ng masama. Ayun, sinasabi diyan, whosoever is begotten of God keepeth himself, and that the wicked one toucheth him not. Hindi siya pwedeng galawin, hawakan man lang ng masama, kapatid. Kaya kung halimbawa may nakulam, tiyak na hindi sa Diyos yun yung nakulam. Pwede yung ilapit doon sa mga umaano yun. Pero pag sa Diyos, hindi po makukulam yan, kapatid. Ito po yung tanong ko. Kasi napakinggan ko yung mga nakarang linggo na may nagtanong sa inyo, yung tungkol po sa handa ng mga yung mga piyesta. Ito po yung follow-up ko. Kasi parang narinig ko po sa inyo na hindi dapat yung pumupunta doon o kumakain. Paano po yung naghahanda din ng birthday o kaya yung mga anniversary? Katulad din po ba yun ng ganoong handaan? Yung handa po sa birthday, saka yung anibersaryo, hindi naman po handa sa Diyos-Diyusan yun Walang kinalaman po sa ritual ng relihiyon yun, kapatid. Iba po yun. Iba. Mayroon pa pong isang katanungan ba? Sige po. Sa pagkikinig ko po sa inyong palatuntungan gabi-gabi hanggang alas 12, mayroon po akong ito ang balita na yung tungkol sa buwan po na sabi ng science na may butas na at malapit ng pumutok. Totoo po ba yun? Darating po ba ang araw na yon? Ang buwan po? Araw po yun. Nung nakarang linggo yata yun na... Buwan ba yun, Brother Joseph? Araw po, Brother Eli. Sun. Ay, araw. Ang pong araw. Araw pala. Sinabi po roon sa ulat nila, ayon sa kanilang pag-aaral, by 2008, sasabog na raw po yung araw sa tindi ng init niya. Araw pala yun. Hindi po totoo yun, kapatid. Sa Biblia, hindi po totoo. Sa Biblia, ang araw, mawawala ng liwanag. Pero hindi nakalagay na sasabog. Salamat po. Yan lang po, Brother Eli. And that is not that early. Hindi ko ganun kalapit. 2008 lang po yung sinasabi. 6 years from now Kaya po, nabalisa po ako kasi malapit na po yung... Kahit na hindi po masisira yung araw, dapat mabalisa rin kayo dahil ang pagbalik ni Kristo po hindi naman yung pagsabog ng araw Babalik ang Kristo kahit anong oras po pwede siyang bumalik sa ating panahon na pagka nakita na natin yung mga hula. Ngayon, palagay nyo, 2008 yung sinasabi nila, kung bumalik si Kristo ng 2007, di mauuna pa yung pagbalik ni Kristo kaysa dun sa malapit na po talaga yung pagbalik ng Panginoong Jesus. Ganun po ba yun? Kailangan tayo talagang mabalisa kung wala tayong paglilingkod pa sa Diyos na ginagawa. Pero kung tayo naglilingkod sa Diyos, wala tayong dapat ikabalisa sapagkat samantalang naghihintay tayo ng pagbabalik niya, sumusunod naman tayo sa kanyang mga katwiran. At masabi po ng Biblia, mapalad yung alipin na kung dumating na ang kanyang Panginoon ay madatnan siyang gayon ng kanyang ginagawa. Nasa 24:46 po yan ni San Mateo, kapatid. Ganun po yan. Blessed is that servant whom his Lord when he cometh shall find him doing so. Yun po. Marami pong salamat, Brother Eli. Salamat po. Magandang gabi po, Brother Eli. Magandang gabi po.
Ang katanungan po ay ganito, Brother Eli. Kasi minsan po napanood ko si Tibuloy po. Ang sabi niya po ang dapat po natin pasukin ay ang kaharian ng Diyos. Pero sa iglesia daw po, ang reliyon, tapos na daw po sila rito. Ano po masasabi niyo rito? Ano raw sila? Ano raw sa relihiyon, iglesia? Ano raw? Tapos na raw? Opo, tapos daw po sila sa iglesia. Kasinungalingan yun, ano? Alam mo kung bakit? Basahin natin ang Efeso 3:11, 10 hanggang 11. Alam mo, malaking kasinungalingan yung kinakalat niya mga walang siyang pastor niyan eh. Pakinggan mo, ha? Ito po nakasulat sa 3:10 hanggang 11 po ng Efeso. Upang ngayon sa pamamagitan ng iglesia ay maipakilala sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sa sangkalangitan ang kapuspusan ng karunungan ng Diyos. Sa 11, ayon sa panukalang walang hanggan na ipinanukala kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ang panukala ng Diyos ukol sa iglesia, panukalang walang hanggan. Paano tinapos ni Kibuloy? Diba, no? Ilalagay ko uli sa screen, ha? Ibasahin mo nga, kapatid, sa 3:10. Nababasa mo sa screen nyo dyan? Opo. Pakibasa mo. Upang ngayon sa pamamagitan ng iglesia ay may pakikilala sa pamunuan at sa mga kapangyarihan sa Sangkalangitan? kalangitan ang kapuspusan sa karunungan ng Diyos. Sa 11. Ayon sa panukalang walang hanggan na ipinanukala kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ibig sabihin, ang iglesia ay sa panukala ng Diyos, yan ang magiging instrumento para ihayag ang karunungan ng Diyos, di ba? At yung panukala na ay panukalang walang hanggan. Hanggang may tao na maglilingkod sa Diyos, ang iglesia will endure. Tapos sasabihin, tapos na, di ba malaki pa sa kanyang pagkatao kasi nungalingan niya, no? Di ba, kapatid? Anong sasabi mo? Ilan po, Brother Eli? Isang sitas lang, ano? Apo. Hindi kailangan dalawahin. Mapapatunayan mo na yung mga manlulokong ministro, no? Sige. Good evening po, Brother Eli. Magandang gabi po. Opo. May dalawa po akong katanungan. Yung una po, kasi po sabi nila, yung mga Katoliko raw po ay hindi maliligtas. Kung dadating po yung araw ng paghuhukom, ang totoo po ba na hindi sila maliligtas? Pag hindi ka aalis sa Katoliko, sa kasasamba sa mga santot, sa mga kahoy, hindi ka nga maliligtas. Kasi nakasulat sa Biblia yun eh. Pakinggan mo, ha? Pakibasa, kapatid na Willie, yung gawa ng mga apostol. Ito po ang ating mababasa dito po sa Gawa 14. sa 14. Ito po ang sinasabi po sa Biblia. Sa 14:9. Yung si San Pablo paghahandugan ng kanyang ng mga tao. Ito po yung nasa 14 at ang talata po ay 11, patuloy ng Gawa. At nang makita ng karamihan ang ginawa ni Pablo, ay nagsigawan sila na sinasabi sa wikang Lycaonia, ang mga Diyos ay nagsibaba sa atin sa anyo ng mga tao. At tinawag nilang Jupiter si Bernabe at Mercurio si Pablo, sapagkat siya ang pangulong tagapagsalita. At ang saserdote ni Jupiter, na ang kanyang templo ay nasa harap ng bayan, ay nagdala ng mga bakat, mga putong na bulaklak sa mga pintuang daan, at ibig maghaing kasama ng mga karamihan. Datapwat, nang marinig ito ng mga apostol na si Bernabe at si Pablo, ay hinapak nila ang kanilang mga damit at nagsipanakbo sa gitna ng karamihan, na nagsisigaw at nagsisipagsabi, "Mga Ginoo, bakit ninyo ginagawa ang mga bagay na ito? Kami mga tao ring may mga karamdamang gaya ninyo at nangagdadala
ng mabubuting balita sa inyo upang mula sa mga bagay na itong walang kabuluhan ay magsibalik kayo sa Diyos na buhay na gumawa ng langit at ng lupa. Ayun, yun ang tawag ni Pablo, bagay na walang kabuluhan, yung sasambahin mo yung tao. Kasi gusto silang sambahin ng mga tao. Kung naglagay pa ng mga bulaklak. Sabi ng mga apostol, bakit nyo ginagawa yan? Tao rin kami. Kaya nga kami nagsasalita ng mga mabubuting balita sa inyo upang mula dito sa bagay na walang kabuluhan, yung ginagawa nilang pagsamba sa mga kung ano-anong Diyos, magsibalik kayo sa Diyos na buhay, na gumawa ng langit at ng lupa at ng lahat ng mga bagay na nasa mga yaon. Kaya, alam mo kapatid, walang kaligtasan niyang ganyang practices sa Katoliko Yan walang kabuluhan. Yang pagsambang walang kabuluhan sa mga santo, sa mga kahoy, sa mga bato. Hindi ka talaga maliligtas pag hindi ka aalis dyan, kapatid. Yung isa ko pa pong tanong, kasi po, totoo po ba na yung papacy or yung papa sa Roma ang siyang nagsisimbolo ng 666 or ng beast? Ay, oo. All pointers points towards him. Kaya lang, di natin madidiscuss yan sa isang ganitong maliit na pagkakataon, kapatid. Ako po ay isang Katoliko. Yung tanong nitong huling nagsalita ay gano'n din sana ang tanong ko. Tungkol doon sa tinataguri ang pinakamakapangyarihan na nagtatagay ng 666. Tatanong ko sana sa inyo, kung may didetalye ninyo kung paano ang compute para mabuo ang tatlong size na yan. Ang sabi po, pangalan nyo nung hayop Yung 36, suma total ng pangalan ng hayop. Therefore, kailangan ho tayo diyan gumamit ng little arithmetic, at a little understanding ng arithmetic. Kaya lang, hindi po tayo gagamit diyan ng Roman numerals. Kagaya nung paniniwala nung iba na ang ginagamit Roman numerals yung 666. Gaya nung sabi, ang 666 daw, si Eranio Manalo. Binilang nila, Eranio, 6 na letra, tapos Guzman, 6 na letra, at Manalo, 6 na letra, yun daw ang 666. Mali po yun. Hindi po si Eranio yung 666. Kapatid lang siya nung 666. Pero hindi siya po yung 666. Ngayon, ganito po yan, kapatid. Ganito po, hindi po yan kumbaga combination of letters. It is the sum total. Yun po'y kukwentahin, i-add. At ang para po maintindihan yan ng ating mga kababayan, basahin na kaya natin, kapatid, na William 13:18 ng Apokalipsis. Ito po ang nakasulat. Dito'y may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop, sapagkat siyang bilang ng isang tao. Ang sabi diyan, bilangin no? How do you read that in English, Brother Joseph? Here is wisdom. Let him that hath understanding count. Hindi naman sinabing ang gagawin mo iaano mo yung mga yung kagaya nung ginawa nila doon sa Eranio, Guzman, Manalo, nung mga kalaban ng Iglesia ni Cristo. In fairness, hindi po tama yun dahil ang nakalagay dyan is to count the number of the beast, for it is the number of a man, and his number is 666. Yan po'y 666. Yung kanyang suma total. Number po pala ang bibilang, hindi po letra. Hindi letra. Ang bibilangin mo yung numbers, hindi yung letra. Ngayon, ang pagbilang po sa panahon ni San Juan, ang pagbilang po nila dyan ay yan ay Roman numerals po ang ginagamit dyan. Alam nyo naman yung mga letra ng Roman numerals. Meron po yatang 6 na letra ng Roman numerals. Yun pong I, yung V, yung M, yung C, yung L, at saka yung X. Ang I nagsisimbolo sa 1, yung V sa 5, yung D, 500, yung C is 100, yung M is 1,000, and L is 50.
More or less, there are 6 letters in the alphabet that are used as Roman numerals. Kaya, kukunin mo yan sa pangalan, isang pangalan o titulo na ginagamit ng isang taong, ito po'y taong popular, kapatid. Hindi po ito tao sa tabi-tabi lang, nakagaya nung mga ano-ano dyan, yung parang yung mga pastor Pilipino na, na dito lang kilala sa atin Hindi po. Ito po'y popular sa buong mundo sapagkat ang sabi sa hula, ang lahat, malalaki, maliliit, mayayaman, mga dukha, mga laya, mga alipin, binigyan niya ng tanda sa kanyang kanang kamay at sa kanilang kanang kamay at sa noo. At yung hayop naman, yung kanyang bilang, yun nga ang number 666. Ngayon, ganito po ang paraan nun. Hahanap ka ngayon ng isang tao na gumagamit ng titulo na makakakuha ka ng sum total na 666. At yung Papa sa Roma ang meron noon, yung kanyang ginagamit na titulong Vicarius Filii Dei. Vicarius Filii Dei. Vicarius Filii Dei. Yan. Yan po, kung atin pong susumahin yan, makukuha mo sa Roman numerals na katumbas ng kanyang pangalan, makakakuha ka ng product na 666. Yun po. Mahirap lang nating ipakita, wala tayong board dito Yun po ating sagot dyan, kapatid. Maraming salamat po. Salamat po. Magandang gabi po, Brother Early. Magandang gabi po. Tatanong ko lang yung tungkol sa mahal na araw. Sige po. Mahal na, yung nga po mahal na araw. Tungkol po doon sa pagpapasan po ng cross. Opo. At saka yung pagpapako sa cross. Yung baho ba'y pinatatawad ng Panginoon Diyos? Pinatatawad? Opo. Abay, napapatawad ho yun kung magbabalik loob ka at pagsisisihan mo yung ginagawa mong kalukuhan. Kalukuhan kasi yun yung magpapako ka sa krus para mong iniinsulto si Kristo. Parang hindi pa sapat yung ginawa niya, kaya pati ikaw nakikipako-pako ka pa rin kundi ka tanga. Hindi ba ganun yun, kapatid? Tinanin nyo kaya ko sinasabing tanga kasi walang malay sa Biblia, kaya nga tanga tawag ko Pakinggan nyo sa Jes ng Hebreo. Ito po sinasabi, sa kaloobang yaon, tayo'y pinapaging banal. Sa pamamagitan ng paghahandog ng katawan ni Kristo na minsan magpakailanman. Ayun po yung katawan ni Kristo inihandog minsan at magpakailanman. At sabi sa Ingles, by which will we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Minsan para sa lahat. Minsan para sa lahat. Minsan magpakailanman. Aba sa Hebreo ang sa Griego nakalagay diyan yun din minsan magpakailanman sa Hebrew. Wala ba kayo diyan sa computer ng Hebrew, Brother Mel? Wala pa po. Wala ba? Ilagay nyo, install nyo. Ang sabi rito, 'di ba? Once for all time. Dito sa Greek ginagamit yung terminong once for all time. Minsan at magpakailanman. Minsan magpakailanman. Epapax. Upon one occasion only. Yung epapax na Greek na katumbas niyan, talagang isang beses lang dapat ihandog ang katawan ni Kristo. Itong mga tanga na hindi tinuturuan ng kanilang mga pastor, akala nila tama yung ginagawa nila, pati sila nagpapapako, may babae pa. Hindi ba malaking insulto kay Kristo yan? Parang kulang yung ginawa ni Kristo, pati ikaw nakikipako-pako pa. At bakit ka naman magpapako? Tutubusin mo ba yung kapwa mo tao? Hindi ka naman pwedeng tumubos. Makasalanan ka rin. Ang makakatubos, yung walang kasalanan. Kaya nga si Kristo yung manunubos, siya walang kasalanan. Meron siyang karapatan tubusin ang kasalanan ko at kasalanan mo, kapatid. Pero yung isang makasalanan din kagaya ko, magpapapako ako sa krus, gago ako nun. Dahil hindi ko alam ang ginagawa ko. Ngayon, yung mga pastor niya, gago rin. Hindi naman tinuturuan ng tama yung kanyang miyembro.
Ano ang tawag nyo dyan? Nagmumura raw ako. Hindi pagmumura yun. Sinasabi ko lang kung anong klaseng tao yun, gago yun. Hindi pagmumura yun. Ginagamit ko lang yung tamang terminolohiya na yung pastor gago, yung miyembrong sumusunod dun sa mali, hindi naman pinagbabawalan ng pastor, gago rin yun. Di ba? Hindi naman po muray gago, Brother Eli. Hindi mura. At tignan nyo sa dictionary kung ano kahulugan ng gago. Pakilagay nga sa dictionary, yung kapatid na Josel yung screen. Tignan po natin Gaga. Diksionaryong UP. Filipino. Yan po ang ibig sabihin kung yan ay gaga, babae na mahina ang ulo o walang talino. Ayun. Gago kung lalaki. Okay, tamo. Walang mahina ulo, walang talino. Ang tawag dong gaga. Pero pagka lalaki, gago. Ngayon, kung bading, gago rin. Di ba? Yun ang ibig sabihin. No? Hindi pagmumura yan. Yan ay pagpapakita. Yung mga nagre-religion na yan, gumagawa ng hindi nila naintindihan. Mahina ang ulo, walang katali-talino. Kaya gago. Yun. Ano ko lang po kasi pong gumawa ng Bible. At bakit po ginawa ito? Ganito lang yan, kapatid. Nag-aaral ka sa school? Anong year ka na? Grade 6 pa lang po ako. Grade 6. Ano ang subject mo tungkol sa science? Ano ang inyong textbook sa science? Po? Yung textbook na ginagamit niyo sa science? Wala pa po. Di ba meron kayong science textbook? Opo. Yung subject nyo? Anong title ng book na ginagamit nyo yung libro? Science and Health po. Science and Health. Nung ako naman na nag-aaral, Health and Science. Binaliktad lang, ano? Oo, ngayon, ganito. Ang tatanong ko sa'yo, kilala mo ba sino gumawa nung libro mo? Hindi po. Yung author? Ba't hindi mo tinanong? Hindi mo binasa? Tinan mo, tatanungin mo ako kung sino gumawa ng Biblia. Ikaw naman pala, di mo naman tinanong kung sino gumawa ng libro mo. Kung grade 6 ka, malapit na matapos na naman ang school year. Nakakailang buwan ka na, hindi mo pa alam kung sino gumawa ng libro mo ng science. Unfair naman yan, kapatid. Hindi makatarungan. Tatanungin mo sa akin yung textbook ko. Yung textbook mo, hindi mo alam. Hindi ba ganun yun? Unfair yan. Pero ganito, gusto ko lang sa'yo. Ganito ha. Kaya, ang sumulat ng science, hindi natin masasabi na ang sumulat ng health and science or science and health, halimbawa, ang sumulat niya si Juan, no? Hindi natin masasabi sa kanya galing lahat yun. Merong mga knowledge na na-accumulate si Juan bago siya naging author nun. At hindi lahat ng knowledge na yun in science siya nakadiskubre. Hindi siya nakadiskubre ng telescope, hindi rin siya nakadiskubre ng microscope, hindi rin siya nakadiskubre ng genes, hindi rin siya nakadiskubre ng mga iba't ibang science na facts in science, ano? Pero when he wrote a particular book, notwithstanding the fact that those are accumulated knowledge for so many centuries of human existence, pero inilalagay doon na siya ang author. Pero yun, accumulated yun mula sa iba't ibang mga kaalaman, pagsusuri, eksperimento, at mula sa iba't ibang tao. Ngayon, ganito ang ibig ko sabihin. Ang Biblia ganun din. Ang nakasulat sa Biblia, tao sumulat. Maraming taong sumulat sa Biblia, mga 4 na po sila. Mula kay Moises, sa mga hari sa Israel, sa mga, meron pang sumulat sa Biblia na isang arkitekto, may isang doktor, may nagsulat na isang abogado, si Pablo, para pariseo yun. At may sumulat pa, mangingisda, si San Pedro, si San Juan. Iba-ibang mga tao yan, pero sila inutusan ng Diyos na magsulat. Hindi sila nagsulat sa kanilang sariling gusto. Ngayon, bakit sila nagsulat? Para mabasa mo. Yan. Alam mo bang ikaw ang dahilan kaya sinulat ang Biblia, kapatid? Pakinggan mo sa 102:18 ng awit. Ganito mababasa. Ito po nakasulat, ito'y isusulat na ukol sa lahing susunod. Ayan. Nababasa mo ba yan sa screen, kapatid? Iyo? Nababasa mo? Ito'y isusulat ukol sa lahing susunod. At mo,
Tayo ba ang nagsulat o hindi? Tayo ba sumulat? Hindi. Nakasulat na yan nung dumating tayo sa mundo, di ba? Opo. Kaya isinulat yan para sa atin. Ha? Sa ating mga dinatnan ng katapusan ng panahon. Pakinggan mo, babasahin natin sa isang talata ng unang Korinto. Ito po'y nasa 10 at 11 ng unang Korinto. Ang mga bagay na ito ngay nangyari sa kanila na pinakahalimbawa at pawang nangasulat sa pagpapaalaala sa atin na mga dinatnan ng katapusan ng mga panahon. Ayan, para sa atin yan na dinatnan ng katapusan ng panahon yung mga kasulatan. Ngayon, bakit nasulat? Para magpaalaala sa atin, para magbigay sa atin ng halimbawa, para rin sa yung mga binabasang libro ngayon, para magkaroon ka ng kaalaman na hindi naman ikaw ang nakadiscover, pero nung mabasa mo, nalalaman mo. Halimbawa, nakabasa ka ng ukol sa litmus paper, na yung litmus paper, pag inilagay sa isang liquid na acidic, magiging siya, kulay pink o kulay blue, etc. Yun, mga kaalaman na yon ay natuklasan yun ng iba't ibang mga siyentipiko. Ngayon, kaya isinulat para malaman mo rin. Hindi ka na kailangan ikaw mismo ang mag-experiment o tumuklas ng penicillin o gumawa ng microscope. Nalaman mo na ron na yung microscope ang paraan, kaya nalaman ng taong mayroong mga bacteria, may mga virus, may mga algae, mayroong mga one-celled plants and animals, may amoeba, dahil sa microscope. Pero nung di pa nakikita yung na-invento yung microscope, wala pang malay ang tao ron. Yun. Kaya isinulat yun para malaan mo yung mga facts. Ganyan ang Biblia. Kaya isinulat para malaman natin yung mga revelation, mga kautusan, mga aral ng Diyos, yung mga ginawa ng Diyos sa mga tao nung una para siyang maging halimbawa sa atin. Okay na, kapatid, ha? At talagang kung totoo itong sinasabi sa balita, no, kapatid na Luz, ba? Magdadala ng lamok na may dalang mga virus sa US. Ang grupo ni Saddam, ng Al-Qaeda pala, At sinasabing yun po kikitil sa buhay ng mga Amerikanong nandoon. Ako naman, kung akong Amerika, mag-iingat na lang ako dahil hindi mo talaga maaalis sa mundo yung mga alagad ng kasamaan, kapatid na Joseph. Yung Al-Qaeda na yan, ako po. Takot-takot na terorismo ang makikita mo. Ang tao, in his natural being, meron siyang intention sa ginagawa niya, Brother Joseph. Pero pagka ang ginagawa mo, wala ka ng intention para na mabuti, kundi para na lang makasakit at makapirwisyo ng kapwa. Wala ka na sa tamang katinuan yan, di ba? Talagang yan ang katuparan ng sinasabi ng Panginoon na magkakaroon ng panahong mapanganib. At ito na yung ating panahon ngayon, kapatid na Joseph. Nasa ikalawang Timoteo yan, 3:1 hanggang 6. Na ang mga tao ay magiging mababangis ng cruel, kaya mapanganib ang panahon. Diyan ang ating assessment diyan siguro. The best thing that we can do is pray and ask for the protection of the Lord. Yung lahat ng naniniwala sa Panginoon. Mag-ingat sa kagat ng lamok. Tingin nyo dito sa pagkakahirang kay Solicitor General Simeon Marcelo bilang bagong ombudsman? Ikaw man ang lumagay sa lagay ng presidente, siyempre hihirang ka ng mga tao na instrumental para malagay ka sa pwesto, hindi ba? Natural lang naman sa tao yun, na tumanaw ng utang na loob, di ba? Kung hindi niya dinikdik si Presidente Estrada, hindi pa siya presidente ngayon kung hindi nadikdik si Estrada. Siyempre, very thankful naman si Mrs. Arroyo dahil had it not been for those people who really pressed for the ouster of former President Estrada, hindi siya malalagay sa pwesto ngayon. Which is let's say the highest position in the land. Kaya okay lang naman gawin ni Presidente dahil yun pagtanaw ng utang na loob. Kaya ang sabi ko sa iyo, Brother Joseph, at gusto kong sabihin sa lahat ng Pilipino, yung mga posisyon na yan ng Chief Justice, ng mga justices of the Supreme Court,
Hindi bali siguro yung mga na appellate court lang no? Aha. Mga lower courts. Pwede natin yan i-appoint. Pero yung mga maselang posisyon na yan, dapat sana'y walang tatanawing impluensya at utang na loob. Dapat yan elected positions yan. Brother Joseph. Oo, yan the best para matitigil lahat, pati yung mga sinasabing... Yung mga influence peddling na yan, yung mga kung ano-anong mga yung tawag doon, yung palakasan system, maalis yan pagka yan bawa, yung office, yung position ng Chief Justice, gawin niya na hindi appointed. Yung mga magistrates sa Supreme Court, hindi appointed. They must be picked by the people among the contenders na papasa sa isang test o sa isang pagsusuri na ang mamumuno ang judicial system mismo, yung nasa mga sa Supreme Court din, mamumuno sila ng mga magre-retire na ang kunin ng consensus ng, kung hindi man directly from the people, siguro yung House of Representatives, kung sino ang gusto nilang ilagay na pagbotohan, na kung sino ang magiging mga justices na ipapalit sa isang nagre-retire na justice, di ba? Gaya rin naman ng Office of the Ombudsman. Kasi alam ko hindi seniority ang pinagbatayan dyan, kapatid na Josel. Ang alam ko kasi yung mga nakaraang ginawa ni Presidente Macapagal, Gloria Macapagal Arroyo, meron siya sinusunod na mga seniority, no? Pero dyan sa punto na yan, palagay ko hindi seniority yan ang sinunod dyan diba? Kaya mas maganda yan, yung ombudsman, yung mga justices ng Sandigan Bayan, yung mga yan. Dapat yan siguro elected by the people. Yun ang maganda. If not by the people, by the House of Representative at least. Opo. Ay, yung mga gowns at mga yung mga gamit. gowns, saka yung lahat ng mga gamit ng mga Marcos na naiwan inilagay sa PCGG, no? Ako, alam mo, hindi ako sang-ayon dyan Bakit po? Mga gowns yan, mga personal na belongings na yan Dapat dyan, bigay na nila sa pamilya Marcos yan. Yan daw ang nagpahirap, sabi nila. Hindi totoo yun. Bakit ho? Hindi totoo yun. Paano naman maghihirap ang Pilipino? Karamihan naman dyan, regalo. Yan nga Regalo yan. Siyempre, pag nasa pwesto ka, maraming yung mga kilalang fashion designers, mga regalo yan Well, may binili man dyan, meron namang kapasidad ang mga Marcos na bumili. At yung sinasabing mga pagnanakaw, hanggang ngayon naman pagnanakaw, wala namang napapatunayan kahit isa pang nagnakaw nga yung magpapamilya, di ba? Yun ang hirap walang napapatunayan Lagi na lang sinasabi. Nakakairita, Brother Josel Sana meron ng hato lang husgado na talaga ito, ninakaw ito. Sana, wala pa nga Naiinip nga ako sa justice system natin 1986 pa pinag-uusapan yan, nakawan na yan malapit na yung 2006 Hindi pa tatapos, wala pang nakukonvict na kahit isang Marcos Kaya nga yan, tinan mo nga at nakakawala sila. Pag ang tao'y ignoramos, maniniwala ka agad, magnanakaw mga Marcos, bakit wala? Di ba tayo isang gobyerno na dapat ang mamayani ang batas? Tama po. Who would say na magnanakaw si Marcos? Dapat ang husgado. Hanggang hinihintay ko sabihin ng husgadong magnanakaw si Marcos, wala Ang nagsasabing si Marcos magnanakaw, politiko. Hindi naman katiwa-tiwala yung sinasabi nila dahil hindi naman yan batas Hindi ba, kapatid na Joseph? Totoo. Nakakairita. Kaya lalo na pagka ganyan, baka pati naman yung panty ni Imelda pinaiingatan sa PCGG. It's unfair. Hindi kaya mas maganda isoli na lang nila sa mga Marcos. Isoli nila, bahala na Marcos kung saan nila gusto. Personal na mga pag-aari na yun mga personal na yun Wala namang basihan niya kung saan kinuha pati yung mga sapatos. Personal yan. Pati sapatos alam mo kasi, kaya ako alam yan. Meron ako dyan pinsan sa Malacanang, saksi yung pinsan ko, na kaya nagkaroon ng maraming ganyan, mga sapatos, mga regalo, iba-ibang bansa pa nga nagre-regalo ganun yan Ako naman hindi, ewan ko, basta ko halimbawa, gown, mga barong Tagalog, di tanong sa, halimbawa, sinabi ng mga Marcos, sige, benta nyo na lang yan, okay na, di ba? Personal belongings na yan di ba? At meron naman batas
na kung yan ay gastos man, may batas naman talaga na ang first family, talagang kinakandili ng state yan. Ang kakainin yan at ang dadamitin yan ay provided by the state. Paano mo sasabihin ninakaw yan? Mahirap naman talaga. Kahit sila naman din ngayon, Brother Eli, tumatanggap din naman sila ng mga regalo. Sila naman ganun eh. Patawarin. Sister Luz, ang gusto ko itanong kay Brother Eli eh. Hindi raw bibinyagan ang mga batang ang pangalan ay wala sa Biblia. Maniwala ko. Bakit po, Brother Eli? Kung hindi nyo bibinyagan sa Tarlac, di dadali sa Pampanga, bibinyagan din nyo. Sila rin, walang bayad. Tapos yung mga magulang na namatay na hindi kinasal sa simbahang Katoliko, hindi raw bibinyagan. Sino naman na mag-iimbestiga nung kung naikasal ko hindi? Yun nga eh. Bibinyagan din yun. Pag nagbayad yun, bibinyagan yun. Ay, babas-basan yun. Weirdong doktrina tayo na. Dapat nakalimutan na raw yung doktrina ng Biblia. Paano hindi makakalimutan? Hindi nyo tinuturo Biblia. Wala kayong ginawa kundi magtutuwad dyan sa altar. At pumulitika. lagi yung tati sa pulpit, politika, gobyerno, etc. Kaya nakalimutan na talaga. Sa Biblia ba, Brother Eli, mapuntahan ko po itong isang balita natin. Meron po bang nakikita tayong paliwanag dito sa sinasabi nilang mga ice meteor na pumapasok? Umulan ito sa Spain eh. Pero hindi ho natunaw eh. Dumaan na ito sa atmosphere. Hindi naman masasabing hindi natunaw yan. Hindi masasabi. Maaring lumiit po. Tandaan mo, ice yan eh. Diba? Opo. Ang principle, kaya yung mga bato, yung mga foreign matters nang gagaling outside of the atmosphere of the earth, pagpasok sa ating atmosphere, because of the principle of friction, nagsisindi yan. Maaalalang ang friction is the resistance of the movement of an object upon the surface of the other. Yan because of friction, ay nare-reduce yung kanyang at ang friction is a principle that involves heat, Brother Joseph. Kaya nasusunog sila because of heat. Yelo yan eh. Diba? Although may friction din, kasi dahil doon sa yelo, yan, hindi masyadong matutunaw na buo yan, diba? Kaya nakakarating dito, yelo pa rin. Pero tiyak na lumiit na yun, nabawasan kahit tiyak na lumiit yan. Siyempre nabawasan yan. Yung, biro mo, to traverse the atmosphere of the earth, maraming kilometro rin ng friction ng dadaanan yan, siyempre, yan. Nababawasan yan. At timbang 10 kilo. Bay pagkayo nila bumagsak sa ulo mo Patay ka rin. Patay ka. Ang teorya po ng mga scientifico, Brother Eli, ay nauubos na raw po kasi ang mga gases sa kalawakan dahil sa ito'y nasusunog na nga raw po. Lumalamig na daw ang Lumalamig na tuloy ang temperature. Maaaring ganon. Pero the same thing will happen. Kahit na malamig na dun sa kalawakan, in the outer space, pero pagpasok pa rin yan sa atmosphere of the earth, siyempre, natural na magpi-friction pa rin. Meaning, malalaki lang talaga yan, kaya ganyan pa rin kalalakihan. Kahit na natunaw na yung ibang parte niyan, nag-vaporize na dahil sa friction, malaki pa rin kasi dalagang malaki siguro yung mga nakuha na pumasok na yun. Bawal ang kumain ng handaan, lalo na sa patron. Halimbawa, nagpista po. Kaya pista ng Katoliko, marami pong handa. Kahit ano ng handa dyan. Hindi po ba masama kung tayo'y umanib na sa kapatiran bilang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, sa programang ito, sa dating dahil, hindi po ba kasalanan ang kumain ng handaan sa pista ng patron? Patron ng San Miguel, Santo Niño, o ano pa mang pangalan ng mga patron dyan. Hindi po ba kasalanan ang kumain? Sila ang naghanda, tapos inimbita ako, buong puso nila akong pinapakain. Hindi po ba kasalanan? Apo, kayo po ang sasagot sa tanong nyo. May babasahin lang akong talata. Sa unang Korinto 10, ganito po ang ating mababasa. 20. Subalit sinasabi ko na ang mga bagay na inihahain ng mga hentil ay kanilang inihahain sa mga demonyo at hindi sa Diyos. At di ko ibig na kayo magkaroon ng pakipagkaisa sa mga demonyo. Ayon.
Sabi ni St. Paul, but I say that the things which the Gentiles sacrifice to their idols, they sacrifice to devils and not to God. And I would not that ye should have fellowship with the devils. Yung inihahain ng mga pagkain sa mga Diyos-Diyusan, doon sa mga ribulto, yung inihahain doon sa mga kahoy, sa mga bato, yun ikay hindi nila inihahain sa Diyos kundi sa demonyo. At ayoko na kayo'y magkaroon ng pakikipagkaisa sa mga demonyo, according to St. Paul. What do you think is the answer to your question, kapatid? Bibigyan natin ng komento ang napanood nating video. Ito ay malayang komento lamang at hindi upang magmarunong. Ang bibigyan natin ng komento ay ang nasusulat sa Jeremias Kapitulo 22, versikulo 22 na ang sabi, "Lahat mong pastor ay pakakanin ng hangin at ang mga mangingibig sa iyo ay mapapapasok sa pagkabihag." May pagkakaiba siya sa salin sa King James Version na ang sabi, "The wind shall eat up all thy pastors, and thy lovers shall go into captivity." Kaya ang tamang salin ay nasa King James Version na lalamunin ng hangin o ipapahamak ng hangin ang mga pastor. Ito ay babala ng Diyos sa Huda at ang iibig sa kanya ay papasok sa pagkabihag. At tungkol sa Antikristo na 666 ay hindi isang religious leader. Ito ay makapangyarihang pinuno gaya ng isang hari. Maniniwala pa ako kung ang sinasabing bula ang propeta na kaalyado ng Antikristo ay isang religious leader. Ang Antikristo na hayop na 666 ay hindi isang propeta o mangangaral. Pero ang Antikristo na ito ay may bula ang propeta. Ang Antikristo na ito ay mahahayag kapag inagaw na ang mga Kristiyano sa lupa o na-rapture. Kung nagustuhan ninyo ang napanood ninyong video, please like, share, and comment. At maraming salamat sa inyong suporta upang manatiling buhay ang aking channel. Maraming salamat sa panonood.